bakit, nabigyan ng advantage yung anak niya at that time sa Solar Philippines. Pero siguro ang gusto ko ipunto dito is that parang minsan naiisip ko yung dating statement ni Leandro Leviste nung parang sinabi niya na, yung nanay ko naman nakausap ko sabi niya hindi naman daw siya nag-insert ng proyekto." 'Di ba, yung may pronouncement siyang gano'n tapos parang sinabi niya din na, "Yung nanay ko lang naman ay pinakamaliit lang naman na na-insert diyan, eh, 1 billion pesos." Pero the problem is, it's not about the money, it's about being ethical, 'di ba, being moral na hindi importante dito kung magkano, hindi rin importante dito kung may disagreement kayo ng nanay mo, eh. It's about how you take advantage of your power, of your influence. Natin, hindi naman tayo lahat may magulang na senador. So kung magnenegosyo tayo, kunwari magnenegosyo ka ng, um, hardware. Kahit magnegosyo ka pa ng hardware ng pangmatagalan, it will take you some time para lumago yung business mo. Pero kung ang nanay mo senador, legislation, isang batas, na alam natin na magte-take advantage yun onto your own business. Sa tingin mo ba, ang tao ba ay maniniwala na parang ginawa mo lahat yan from rags to riches? Kumbaga, naghirap ka? No. It doesn't make any sense. And ako, para sa akin, naniniwala pa rin ako sa kanya na dahil bago siya, marami pa siyang kailangang i-prove sa taong bayan. Pero that doesn't mean na wala siyang tinatagong lihim, ika nga, sa kanyang closet. Meron at meron. At ako, nagulat ako. To be honest with you, first time ko 'to. First time ko 'tong natutunan about kay Leandro Leviste about sa Solar Philippines. I never even thought na kung papaano siya i-hype dati. Even ABS-CBN, GMA, TV5, talagang hina-hype siya ng todo na siya daw yung youngest at the age of 26 na billionaire. Talagang sobrang dami. Tapos makikita natin 'tong mga underperforming company, nasa nabatas ng nanay. So para sa akin, I would say it's unfair. Maybe walang korapsyon kasi wala naman siyang kinuhang, you know, pera sa gobyerno. Pero I would say being unfair to people sa same industry, hindi niya makukuha yung gano'ng katinding laki ng mga kontrata kung walang impluwensiya yung nanay niya. And I would say na this is all debatable kasi wala pa naman nagtatawag ng investigation, 'di ba? Para makita talaga kung ano nangyari dito. Pero what I'm only saying is, guys, hindi lahat na nakikita natin sa media, sa social media, lahat 'yun totoo. Kasi nung lumabas siya para siyang ano, parang napakaanghel niya na para bang, "Okey, meron akong hawak-hawak dito na, Cabral Files." Pinupunto niya 'no, lahat ng nandito, eh, Nalaman-laman ko lang nung nakita ko 'to. Even if it's alleged, siya rin pala, eh, kasali sa korapsyon in another form. Di man siya kumukuha directly ng budget, 'di ba, from the government, pero yung makuha mo yung gano'ng katinding karaming kontrata even if underperforming yung company mo na ibenta mo, in short, magmula nung nalaman ko 'to, actually ko pang nalaman 'to nung nakita ko 'tong article at binasa ko, dito ko na patunayan na isa rin pala siya sa either indirectly nakinabang sa posisyon ng nanay niya or indirectly corrupt, 'di ba? In a way of, sabihin na natin, morally at ethically, kaya ko nasabi siyang corrupt. Ngayon, for me, nahihirapan na ako magtiwala sa kanya.